Good day mga ka-CRT, welcome again to our YouTube channel. Info vlog naman tayo ngayon. This is about DIY on how to install car Android unit head. Pwede kayong bumili online sa Lazada or sa Shopee. First, i-consider nyo yung size. Kung ano yung kasya dun sa frame ng car unit head ninyo. Pwedeng 7 inches, 9 inches, or 10 inches. Next to consider is yung RAM. Pwedeng 2GB or 4GB. Kung gusto mong mabilis yung processing ng Android mo, ng Android car unit head, 4GB yung piliin nyo dun sa package. Sa back camera, optional tong bilhin. Kung bibili kayo, pipili kayo sa LED or sa AHD. Yung AHD, analog high definition. Mas malinaw yan sa LED camera. DVR. Optional din tong isama sa package. Ito yung pwedeng gawing front camera or dash camera. Ang capacity, pwedeng 16GB or 32GB. Nagre-range ang price ng ganitong Android car unit head from 2,800 to 4,200. Ito yung papalitan nating car unit head. This is BIOS 2014 and ang compatible na size dyan, 10 inches. Ito naman yung binili natin via online sa Shopee, Android 12 head unit. Ang price nito, 4,200. 10 inches yung size, 4GB yung RAM, sinamahan na rin natin ng back camera yung AHD, and meron na rin siyang DVR, 32GB yung capacity. So ngayon, magbabaklas na tayo ng old car unit head natin. So tanggalin lang natin yan. Dahan-dahan lang natin iangat yung mga gilid. Matatanggal na yan. May mga simpleng lock lang naman dyan. Then tanggalin na rin natin yung switch or yung cable dun sa hazard signal. Meron din tayong tatanggalin na mga screw para matanggal natin yung stereo. And pag natanggal na natin yung screw, dahan-dahan lang natin tanggalin ang stereo at tanggalin yung mga cable na nakakabit sa likod nito. Yung cable ng power, antenna, and speaker. Yan, nandyan yung mga cable na yan. Ito na yung nabaklas nating cover tsaka yung stereo. Dito sa cover, meron tayong mga kailangan dyang kunin. Yan yung mga clip na pink, yung pampasikip dun sa cover pag nilagay. Yan, 4 yan, yung pink na yan. Kukunin din natin yung daanan ng hangin para sa aircon. And yung switch na yan para sa hazard. Kukunin natin yan. So ito, nakatanggal na yung isang daanan nung sa aircon. Yan, kailangan mo lang naman sungkitin yung mga dulo niyan para matanggal natin. So dalawa yan. May mga kailangan kayong sungkitin. Dahan-dahan lang para hindi nyo masira yung lock. Wala namang screw yan. Naka-hook lang yung mga gilid. So ito na, natanggal na natin yung dalawang part na yon. Next na tatanggalin natin itong switch para sa hazard. Meron lang dyang i-click or meron lang kayo dyang susungkitin para matanggal natin yung part na yan. So tanggalin na natin tong part na to. Yan, may susungkitin lang dyan. Pag nasungkit nyo yan, ilulusot nyo na lang yan na ganyan. Katulad ng
nakikita nyo. So, natanggal na natin yung mga kailangang parts from the old frame. Kailangan din natin itong nasa gilid ng old frame. Tatanggalin din natin yan, kabilaan yan. So, yan yung next na part na kukunin natin. Yan, madali lang naman tanggalin yung nasa gilid niyan. May mga nakaklip lang dyan. Madali lang tanggalin. Basta dahan-dahan lang para huwag masira yung pinaka-clip. Okay, so ito na. Ito yung mga kailangan natin from the old frame. Yung mga parts na yan. Ang next na gagawin natin, ito namang new frame. So, bumili ako ng bagong frame dahil yung old frame, hindi kakasya doon ang mga Android unit. Dahil para lang yun sa stereo. So, itong new frame na to, nabili ko rin sa Shopee. So, kung bibili kayo ng new frame, siguraduhin nyo na compatible doon sa unit or sa model ng sasakyan nyo. So, for Vios 2014, 10 inches yung compatible. So, maybe sa mga ibang model or sasakyan, iba-iba rin yung size ng para sa Android unit ninyo. So, dito, yung mga binaklas natin kanina sa old frame, ilalagay natin dito sa new frame. So, lahat naman ng tinanggal natin, kasukat naman yan. Lalo na kung tama yung nabili nating frame. So, i-check nyo yung para sa left and para sa right. Mga kasukat naman lahat yan. Pati yung switch para sa hazard, ibabalik din natin. Unahin nating ibalik yung nasa gitna, yung switch nung sa hazard signal. So, madali lang niya ikabit. Kasukat naman yan. Ayan, compatible naman yung size niyan dito sa nabili nating bagong frame. Next is yung magkabilang gilid. Yung para sa aircon. Kakabit na natin. So, ito, nakakabit na yung para sa hangin ng aircon. Double check nyo lang yung mga lock. So, dapat naka-insert ng maayos. Next, ikabit din natin yung mga clip sa gilid. Yung pampasikip kapag inilagay na natin yan dun sa sasakyan. Kasi ito yung magsisilbing lock niya or para masikip. Hindi na to i-screw doon sa sasakyan. Isasalpak na lang yan. Kaya huwag kalimutang ilagay ang mga clip na yan. So ayan, nakalagay na yung mga cable. Basta pag naglalagay kayo ng cable, ingat lang para hindi naman masisira. So yung sa cable, para sa amplifier, hindi ko na nilagay since wala namang amplifier yung paglalagyan nating sasakyan. Yung typical lang na speaker connection, yun lang ang meron. Okay? So dito, ipapakita ko sa inyo, yan yung cable para sa power, sa speaker, tsaka sa antena. So, ayan yung para sa power. Yan, ikakabit nyo yan dun sa sasakyan. Compatible naman yan doon sa nakaabang. Ito naman yung para sa speaker. Meron din yung cable na paglalagyan dun sa sasakyan. Ito yung sa antena. Ikakabit nyo yan doon sa sasakyan. Merong cable na nakaabang. Then, ilalagay nyo pa to. Yan, merong antena dito. Or antenna port, ilalagay nyo yan. Para yung antena ng sasakyan nyo, mai-connect nyo dito sa Android. So,
Next, ito yung mga USB port natin. Dalawa yan. Dalawa yung available para dito sa Android head unit natin. Ito naman yung para sa back camera. Ayan, nakakabit na rin. So, merong pang mga cable na ipapakita ko sa inyo. Yan, yung mahabang cable na yan. Yung dulo niyan, ikakabit nyo dito sa may dilaw din, yung sinabi kong para sa back camera. So yan, ikabit natin yan. Yan, nakatusok na. Then meron yang maliit na red na cable or wire. So, saan nyo i-connect yan? Puntahan nyo tong power cable or yung location ng power cable. Meron diyang wire na nakalagay back. So, dun nyo ikakabit yan. Yan, yung red na yan, ng back camera, ikabit nyo rin sa cable na may nakalagay na back. So, hindi naman kayo malilito dyan dahil may nakasulat na back. Yan, para yan sa back camera. Okay? Then, yung dulo naman ng mahabang cable na yan, dun nyo ilalagay yan sa back camera. Iba pa yung installation ng back camera. So, sa separate video na lang yon. Okay? So, ayan yung ating back camera. Yan, may para sa input. Okay? Dun sa input na yon, yan, lagay natin yung para sa back camera. Okay? So, meron pang pula. So, ito naman yung para sa power ng back camera. Meron ding separate cable dyan, hanapin nyo lang. Ayan, compatible naman lahat yan. So, pag nilagay nyo yan sa power, doon sa back camera, nandun na mismo yan sa likuran. Doon ang connection yan. Kaya nga, separate video na lang yan pag ilalagay ko na yung back camera. So, yung power na yan, saan ba kukuha ng power yan? Doon na rin sa likuran. Meron dong wire na pagkukunan tayo. Okay? So, pag sa separate video, ipapakita natin kung paano ang connection ng back camera. So, ngayon, focus lang muna tayo sa pag-install ng Android head unit natin. So, yan ang connection sa likod ng Android head unit. So, meron pa pala tayo ditong GPS. Kasama na rin sa package ng Android head unit natin. So, dyan nyo ilalagay yan sa portion na yan. So, ayan yung DVR para sa front camera. Ang connection niyan ay USB. So, USB yung connection niyan. So, sa DVR, may kasama na rin pala tong memory card. So, dito sa DVR na nakapackage, 32 GB yung kinuha ko. Okay? So, ibalik ko lang. So, yan. Yan ang connection naman para sa Android head unit natin. Ikabit na natin yung Android head unit natin dito sa inassemble natin kaninang frame. So, ilagay lang natin ng maayos para hindi masira yung mga wiring. Daan-daan lang. Ayan, pasok na pasok yung frame tsaka yung Android head unit natin. So, dito sa likod, meron tayong kailangan dyang i-screw. So, kunin nyo lang yung screw. Kasama na yan sa package ng Android head unit natin. Okay, so ayan. Na-screw na natin. Next step na tayo. Ikakabit na natin
yung Android head unit natin with frame dito sa sasakyan. Check natin yung cable. Yan ang cable para sa power. Yan naman ang cable para sa speaker. And cable para sa hazard signal. Yung cable sa antena nandun sa loob. So mamaya kukunin natin yan para malagyan natin ng antena yung Android unit. Yung antena para lang naman yun sa FM reception. So dito, yung cable na nasa Android unit natin, may equivalent cable yan doon naman sa sasakyan. Kailangan nyo lang pagdugtungin. Yan, cable para sa power, para sa speaker, para sa antena, and para sa hazard signal. So, ingat lang kayo sa pagkakabit. Siguruhin naka-off yung makina at walang mahuhulog na metal doon sa loob ng sasakyan. So, dito pala meron kayong USB cable. So, palulusutin nyo lang yan. And, tingnan nyo na lang kung saan pwede dumaan. Etong USB cable na to, etong USB port, papadaanin natin sa loob yan and doon yan lalabas doon sa box. So eto na, nag-power on na yung ating Android unit. Yan. And yung USB port dyan natin nilagay sa compartment na yan. Okay, so ayan na, nakakabit na and naka-power on na yung ating Android head unit. Next, ilalagay na natin yung last part nung old frame papunta rito sa new frame. Ito yung chrome sa gilid. Yan, ilalagay lang natin yan dyan para ito na yung pinakalock nung new frame natin. Hindi na kailangan mag-screw. Yan na yung magsisilbing lock para dyan sa Android head unit natin. Okay, itetest na natin itong Android unit natin. Gabi binaklas yung old frame, inassemble yung new frame, tsaka yung pag-install natin sa sasakyan, gabi ginawa yon. So kinaumagahan, dito na lang tinest yung features ng ating Android unit head. So ayan, pag binuksan mo yung sasakyan, yan na agad yung lumalabas. So may gagawin tayo later on dyan. Tingnan muna natin itong Android unit natin. So ayan, makikita nyo yung mga application. So dito, meron tayong settings. Ito na yung Chrome browser, videos, music, radio. Pero sa radio, FM lang yung pwedeng makuha natin na signal. Yan, Google Maps, Bluetooth music, and Bluetooth phone. So ano pa yung mga apps meron dito? Yan, pwede tayong mag-save ng files. Nasa 24 gig yung internal storage ng ganitong unit. Voice search, Google, auxiliary, instruction, video input, AV input, and Play Store. So pwede tayong mag-download ng mga application. Katulad ng Waze, pwede nating lagyan ng Waze yan. Katulad ng Facebook, pwede rin nating lagyan ng Facebook application yan. What else? Ano pa ang merong apps dito? So merong Car Manager, Teams, yung design ng Android unit mo. Yan, pwede ka magpalit-palit ng Teams. Reboot, GPS, CarPlay, so may naka-install na YouTube, and DSP para yan sa mga signal, sa mga sound. Okay, so test natin ang YouTube. So
syempre, kailangan i-connect mo sa Wi-Fi mo. Meron ka ng Android head unit. Sa mga mahilig sa basketball, yan, pwede nyong mapanood. Siyempre, kailangan din mabilis yung internet connection mo. Okay? Yan, test pa tayo ng iba. Okay, ito namang basketball game na to. So, syempre, pag bumabiyahe kayo, ingat lang. Hindi kayo pwede habang bumabiyahe, pinipindot nyo yung inyong Android unit. So, safety first. So, kung may kasama kayo, sila na lang yung mag-ooperate ng inyong Android head unit. So, ayan naka-install na, na-test na natin kung gumagana yung ating unit. So, siya nga pala, kapag binuksan nyo ang sasakyan at ganyan ang lumalabas, yung naka home screen niya, ibig sabihin, yung ating unit, kapag nakapatay yung makina ng sasakyan, nagko-consume pa rin yan ng battery. O nagko-consume pa rin yan ng power from the battery. So, posible, ma-drain yung battery natin. Kaya kailangan maalis natin sa ganyang home screen. Ito yung tinatawag na sleep mode o kaya standby mode. So, nag-i-sleep mode or nag-i-standby lang or nag-hibernate lang yung ating Android. Pero kumukonsumo pa rin yan ng power from the battery. So, paano ang gagawin dyan? Yun ang sunod nating ipapakita. So, para ma-edit natin yung sleep mode ng ating Android unit, again, para maiwasan yung pagkonsumo ng power ng battery habang naka-turn off itong sasakyan natin, kailangan ma-edit natin yung sleep mode or standby status ng ating Android unit. So, para gawin yan, punta lang tayo dito sa apps. Then, puntahan natin ng settings. Then, browse nyo lang. Puntahan nyo yung car settings. And dito sa car settings, dito sa side nya, browse lang natin yan. Puntahan natin yung sleep mode or kung wala dyan, yung factory setting. So, ang default password dyan, 123456 or 6 na 0. So, dito sa Android na to, 6 na 0 yan. Kung makikita nyo, yung standby hibernation, naka-on ang ibig sabihin niyan kapag naka-highlight yung blue. Sa iba, ito yung sleep mode. So, kung yung sa iba, ang sleep mode naka-on, o kaya itong standby hibernation naka-on, ito yung status na kahit nakapatay yung makina ng sasakyan, nagkukonsumo pa rin ng power ng battery. So, ang gagawin natin dyan, i-click natin yan para mag-off. Okay? So, i-click lang natin yan para kapag ino-off natin yung sasakyan, so, nagsya-shutdown din itong Android unit natin. Okay? So, yan. Pwede na nating i-test. I-reboot na natin or i-off natin yung sasakyan, then i-on natin para matest natin kung gumagana. So, malalaman mo kung gumagana yan kapag ang unang labas ng icon o yung sa screen ng Android mo is unang-una yung logo ng sasakyan, pwede kang mag-set ng logo. Pangalawa, yung logo ng Android. So ngayon, in-off na natin yung makina, then bubuksan ulit natin. And ang lumalabas na, unang-una, yung Android logo. Ibig sabihin, nag-shutdown na yung Android natin nung pinatay natin yung makina ng sasakyan. Okay? So, ayan na yung unang lalabas sa screen ng Android natin.
Okay, so hintayin lang natin mag-open yung pinaka screen or application ng Android natin. Okay, so ayan na. Ito na yung home screen na tinatawag para makapag-navigate na tayo dito sa ating Android unit. Okay, so we are done mga ka-CRT. So sa part 2, doon na lang natin ilalagay yung installation para sa AHD, GPS, and DVR. So thank you for watching this info vlog. I hope makatulong para sa mga nagdi-DIY ng kanilang mga Android car head unit.